Magandang oras mga katiyats sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito yung napakagandang marker na pinadala sa atin last week at meron silang update dito. At meron din akong nadiskubre na isang sign na hindi na klaro noong nakaraang pag-analyze natin. At ngayon ay nakikita natin na ito'y hindi pala litrang Y kundi triangle na may buntot. Okay, mamaya atin ipapaliwanag yan, ang kahulugan ng triangle na may buntot yan. Sir, ulitin namin na reading So, sir. atin muna panoorin ang Binasa mo buong na video. Triangle ito sir. Hindi ito letter Y. Triangle. May dot dito. Paulit namin na pa-reading ito. Kasi yung sabi mo dito, yung bakal, ito, hindi ito bakal sir, kahoy ito dito. Hindi ito yung bakal na sinasabi ko sa iyo sir. Ito sir. Ito. Nag-point siya dun sa ano, sa pagong na bato. Ito nakuha namin na bakal dito sir sa itlog niya. Ito. Nahulog pa. Sir, may naiwan pa na ano. Bala ng jackhammer to na maliit sir. Binaon nila dito sa bato. Triangle with dot. Dito yung dot sir. Na 10 meters may isang araw na naman dito na ano, bato. Nagturo dun sa ano, dito sa pagong. Nandito yung isang ano bato na nagpoint din sa pagong sir. Ito. Ito. Ito araw, ginawa ng araw sir. Alright, so tayo ngayon meron ng panibagong ideya kung nasaan yan, saan nakalagay. Ang treasure site nyo ay merong nakabaon na separated treasures. Iba yung nasa pagong, iba rin yung bato na narito. Ay merong treasure dito na kung hindi man nasa gilid, ay nasa loob ng bato. Kaya yan ang ating i-analyze ngayon. Kunin natin ang mga kahulugan ng bawat marka sa bato na ito. Okay, so ayan, ang magandang gawin diyan kasi mamaya papakita ko kung bakit pwedeng nasa loob ng bato ang item. Magandang gawin ay yung maso na malaki-laki diyan. Ayun ang ipukpok nyo na talagang malakas sa lahat ng parte ng bato na yan. Sa gilid, sa ibabaw, sa likod. Masuhin nyo at kapag may tutunog na medyo hindi matigas, ayun na yung mga sucker deposit na tinatawag, yung mga sinuksok lamang sa mga butas na kasing laki ng ating kamao. Kasing laki lang ng ating kumo ng kamao natin yung butas. Pero yun ay tinakpan nila ng semento na ang hinalo ay powder ng bato na nariyan. Kaya bato pa rin siya tingnan, hindi natin
mahalata na semento pala yun na tinakip. Okay, kaya yun ang pinakasikreto diyan eh. Ngayon, meron na kayong hukay. Tama naman yung turo sana ng Y. Hindi pala yan Y. Triangle pala yan na may buntot. So iba ang kahulugan yan. Okay, dito sa ibibigay ko na ilustrasyon sa likod, amiknat sa dulo ng video na ito, ay malalaman natin ang nakatagong sikreto sa sign na yan. Pero advice ko lang ay gamitan nyo ng manual na mga gamit ang tinuro ko na parte. At kapag mag-detect, tsaka nyo hukayin. Okay, so ito na, patuloy na tayo. Okay mga katiats, so medyo nakuha natin ang enigma o pinakasikreto ng marka na narito. Una diyan na kukunin natin, itong dalawa, kung gawa yan ng Hapon, ay nagsasabi yan ng there is gold bars. Ang A at G, lahat yan nagsasabi na mayroong gold bar. So mayroong gold bar. Ngayon, itong sign na ito ay ito, yung smiley. Yan ay isang giveaway o sucker deposit. Hindi yan yung big deposit. Sa karamihan ng giveaway at sucker deposit ay napaloob sa mga malalaking bato na katulad nito. Okay, meron akong papakita sa inyo. Ito yung binigay na sikreto niya eh. Ito akala ko Y. Kaya tama naman kung Y yan, ay tama itong hukay nyo dito. Kasi ang Y ay entrance to tunnel na slanting. Kaya nga naka-slant yan. Dahil pagpasok nyo sa entrance ay slanting ang paghukay, ang pagbaon nila diyan. Hindi direktang, kaya nagaganyan yung Y nila. Kasi ganun din ang direksyon ng tunnel, hindi vertical. Kasi kung vertical, ayan no, kapag hukayin natin ng vertical, ay malihis tayo, narito lang sa sa slanting yung item eh. Kaya hindi natin makukuha kasi kapag nakakita tayo ng Y, dito natin inuhukay sa baba ng Y. Hindi ganun. Dapat sundan talaga tong slanting na side ng Y. Kaya yung item dito ay, kung Y yan, ay papunta rito. So naka-slanting yan. So pwedeng shortcut na yan, dito ang hukay, vertical, para matagpuan dito. So kung mga giveaway ay 3 to 4 meters, meron na yan. Okay, so meron akong ipapakita sa inyo na kakaiba. Alam nyo bang Hapon ay mahilig sa baliktad, sa reverse. So reverse natin tong picture. So i-reverse natin to para makuha natin ang kahulugan yan. So reverse natin yan. Ayan, so wag nyo lang tingnan yung tao kasi mahihilo kayo. Ngayon, ang kunin kasi natin dito ang sikreto ng smiley. Ang smiley kasi, ang kahulugan ng smiley ay treasure inside the rock kapag may X sa loob nito. So ito ang ating example. Lahat ng C na ganyan, that man yung nasa gitna, yung iba ay guhit na gaganyan, yung iba ay ito yung pangatlo X. Lahat ng yan nagsasabi yan ng treasure inside the rock. Inside the rock yan. Ayan, binaliktad natin. So nakuha na natin ng isa inside the rock. Ngayon, kung nakita nyo itong arrow na baliktad, ayan, kanina ay nakaano yan, di ba? Nakaturo yan pababa kanina, ngayon nakaturo na yan sa itaas. So kanina nakaganyan yan.
So itong nakaturo pa itaas o nakatayo, ang ibig sabihin niya ay nasa likod. Kasi wala naman sa itaas, di ba? Pero di natin alam kung merong flat portion sa itaas ay masuhin nyo. Kasi itong arrow kapag binaligtad nag-point na siya sa itaas. Pero ang kahulugan talaga niyan ay nasa likod dahil binigay nitong may buntot. Ito, buntot na triangle. Kahit saan nyo tingnan niya na sa internet, marami niyan sa internet, ang kahulugan niyan ay treasure at the back. Kaya nga siya ay mataas ang mahaba yung buntot niya. Kaya siya nagaganito. Kasi liliko ka. Yan ang ibig sabihin yan. Minsan kapag may malapit na kahoy dyan, minsan at the back of the tree. Pero kapag walang kahoy na old century, nasa likod lang ng bato na ito. Pero pag sabihin natin sa likod niya na mayroon na namang bato na malaki, nandyan sa bato na malaki sa likod. So ito yung pinakasekreto niya. Ayan o, binaliktad natin, nakita natin na ang tinuturo niya ay likod na. So itong smiley na may X, yan yung bato. Smiley na may X, yan yung bato. And then may katabi siya na triangle na may buntot. O nakita niyo ba ito? Ibig sabihin, nasa likod ng bato. Umikot tayo, umikot. Ayan. Ang Hapon kasi hindi yan basta-basta nagbigay ng sign na eksakto. Kasi makukuha ng treasure hunters. Karamihan dyan ay binaliktad. Katulad nito, yung araw kanina, okay, atin na palitan na. Katulad nito, mga katiyats, akala natin sa kanyang baba, ito na araw, kasi nakaturo sa baba. Pero yan klaseng ganyan na araw na maliit na maiksi, hindi yan araw. Yan ay, kahulugan yan ay gold. O yan yung kin. Baliktarin natin ang kin ha. So ang kin is the house of treasure. Nakaganyan yan, di ba? Ang sign. Ayan, nakatuwad yan. Ngayon kung ilagay natin sa tama, ay nakaganyan yan. Ayan, nakatayo na siya. Kaya kung baliktarin natin itong picture ay nakatayo na siya. Nakaganyan na yan. So mangyari lang yan na nakatayo kapag baliktarin natin ang picture, nasa likod yan. Ngayon kung merong malaking bato sa likod and then merong marka doon na malaking bilog na parang kalduhan, yan na yung treasure under sa likod nito. Kung merong ganong butas. O nakita nyo, yung triangle dito nagturo to na treasure at the back, umikot. Yung smiley, nakita nyo ay merong, ayan dalawang guhit, papunta rin yan sa likod. Ang X ay yan yung load, yan yung gold. So yan yung mga katiyats. Nagkamali tayo sa triangle na may buntot kasi hindi siya makikita masyado. Yun pala ay hindi litrang Y. Pero tama naman yung hinukay nyo dito. Kung litrang Y yan ay baka tinamaan nyo na eh. So ang sabi ng smiley na may X ay treasure inside the rock at the back. So ang likod ng bato ang tirahin nyo. Kung hindi likod ay under ng bato sa likod banda. O, di ba? Tatlong sign dito nagsasabi na treasure at the back. Ito, kung wala itong arrow dito na binaliktad, ang totoo niyan ay kin na nagaganyan. Yan ay treasure under. So kapag ilagay natin yan sa likod, na ganyan ang itsura, treasure under nasa likod, under sa bato.
Lalo na kapag may butas doon na dot na malaki. Ayan, jackpot na yan. Ngayon, ang smiley, kung nakita nyo, merong dimple siya dalawa. So, ayan, 2 meters yan eh. So, baka dito banda lang, hindi likod. 2 meters, dalawang maliit. Maliit na guhit. 2 meters paikot. So, bandang gilid lang. Ngayon, para makasigurado ay gamitan nyo ng kahit anong klaseng pendulum o dowsing rod. Kung wala kayong magandang metal detector, detect nyo itong gilid dito, 2 meters pag-ikot, and then likod. Kasi ang triangle ay nagsasabi treasure at the back. Kung may kahoy is nasa likod ng kahoy, pero kung walang kahoy ay nasa likod ng bato. So kung nag-iisang bato lang ito na malaki, nasa likod niya. Pero kapag merong bato na malaki sa likod na may marka, doon na bato yun. Sa pangalawang bato. Kailangan talaga merong magaling mag-dowsing sa inyo dan. Gamitan nyo ng dowsing. Subok ang dowsing. Sa akin ay nakatama na ako ng medium deposit ng gamit lamang ang dowsing. Nang bakuin yun ay nandun lahat ng signs. Pero wala na ako doon ng mga sumunod na araw. Kaya hindi ko alam kung may nakuha. Pero naroon lahat ang mga nakukuha. Mga tabla na palutsina sa 7 meters, mga buti na basag, mga putol-putol na lumber na kahoy, nilagari. At meron pang isang tubo. Kaya yun ang kahit malalim siya, nasa 7 to 8 meters, ay maaabot pa rin ang dowsing. Kaya yun ang gawin nyo. Dowsing ang pinakamura na gamit, pero depende yan sa gumamit. Kung talagang sanay siya. Kung bago ka pa ang dowsing ay turo ng turo yan eh. Kung bago ka pa lang. Pero kapag matagal ka na at parang na manso, parang na tame or manso mo yung dowsing, ang dowsing ay parang kabayo na wild, na kapag ang sumakay ay hindi marunong, mahuhulog. Pero kapag marunong ka na, ay susunod sa iyo ang kabayo. Ganun yung dowsing. Kaya gamitan nyo lang baka sakaling doon talaga siya mag-ikis palagi. So gilid dito sa kaliwa and then likod. Yun lang yung i-test dig nyo. Test dig lang nyo ay 2 meters lang and then pukpukin nyo rin ang gilid ng maso, ang likod. Pukpukin nyo rin at ibabaw. Kasi baka kanina binaliktad natin ng araw, ibabaw ang turo, di ba? Pero ang sabi ng smiley ay nasa likod. Ang sabi ng triangle na may buntot ay umikot sa likod. Alright, so yan lang aking analysis dyan. Mukhang tatamaan nyo na sa likod eh. Sa tingin ko, jackpot sa bagong taon mga ka-TH. Ako'y magpaalam na hanggang sa muli. Sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Paalam. At belated Merry Christmas and Happy New Year sa lahat.